Ay naku, ang hirap talaga ng ere na to. Bayan. My God, ang hirap talaga ng ere na to. Frick, ang hirap. Oh my God. Oh my God. Oo nga eh, hinahighlight na ako sa hirap. Oh my God, sis! You're bleeding! Oh my God! Oh my God, ikaw rin! Oh my God! Oo nga! But you did this for what? Why not? Why? Why not? Why though? Ikaw dahil nangungulangot ka, at ikaw naman dahil high blood ka. Ah, ganun pala yun. Maraming ugat sa loob ng ilong. Sa may bandang harap at sa likod ng ilong, may makitang plexus o grupo ng mga ugat na tinatawag na Kisselback's plexus or Little's area. Maaaring masugatan ang mga ugat na ito habang nangungulangot at ito ang pinakakaraniwang dahilan kung bakit tayo nagkaka-nosebleed. Ang pagdurugo ng Kisselback's plexus o ng unahang bahagi ng ilong ay mas madalas na nangyayari sa isang butas lamang at mas mahina ang pagdurugo nito. Kadalasan, madaling ikontrol ang pagdurugong ito sapagkat kailangan mo lang lagyan ng direct pressure ng mga 10 minuto ang ilong at madalas ay hihinto na ito. Sa gilid at likod naman ng ilong, meron ding grupo ng mga ugat na tinatawag na Woodruff's plexus. Kadalasan sa may mga high blood pressure, trauma at may mga bukol sa likod ng ilong, naaapektuhan ang mga ugat na ito at nagdudulot ng posterior epistaxis o nosebleed sa likod na bahagi ng ilong. Ang pagdurugo naman sa Woodruff's plexus ay mas komplikado. Madalas, mas malakas ang pagdurugong ito at lalabas sa parehong butas ng ilong ang dugo. Dahil mas malalim ang plexus na ito at konektado ang ilong at bibig, pag dumugo ang Woodruff's plexus, may pagkakataong malasahan ang dugo sa bibig. Pag sa Woodruff's plexus nanggaling ang pagdurugo, pumunta agad sa emergency room dahil ito ay hindi nagagamot sa bahay. Ba't anong gagawin natin? Dumudugo pa rin! Relax lang kayo. Ito ang mga pwede niyong gawin. Kadalasan, ang epistaxis ay tinatawag na self-limiting o tumitigil ng kusa. Kapag nagkaroon ng episode ng nosebleeding, pisilin lang ang ilong sa loob ng 15 to 20 minutes. Siguraduhin rin na kayo ay naka-lean forward. Hindi tama na itinataas ang ulo o tumitingin sa kisame kapag nag-nosebleed. Kung hindi pa rin humihinto ang pagdurugo, pwede rin gumamit ng topical vasoconstrictors katulad ng oxymetazoline spray. Kapag mas matagal o mas malakas ang episode ng nosebleeding, maaaring posterior epistaxis ito. Kinakailangan pumunta ng ospital upang malagyan ng posterior nasal packing upang mapatigil ang pagdurugo. Importante rin na ma-address ang ibang sakit o underlying conditions katulad ng hypertension, bleeding disorders at iba pa. Grabe! Ang dali palang gamutin ng pagdurugo ng ilong. Oo nga, ang dali palang gamutin. Thanks, Miss Voiceover. Mari, ba't ka hindi matay? Kung napapadalas ang pagdurugo ng ilong, mabuting magpakonsulta sa inyong mga espesyalista upang malaman kung paano maiwasan ito.